Naimbag na aldao, magandang araw at good day. This is Athena Shireen Presto or Ash Presto, your host for the Socioten Lecture Series. In this series, we try to sociologically explore the Filipino nation, our identities as Filipinos, and the exercise of citizenship. This is our second episode, and we will discuss self, nation, and the global order. Sa nakaraang episode ay tinalakay natin ang konsepto ng self and positionality in the nation. Dito, naging malinaw sa atin kung ano ang positionality natin, kung sino nga ba tayo, at kung ano-ano ang mga pinanggagalingan at pinaghuhugutan natin sa lipunan. Sa episode na ito ang mga tanong ko sa inyo. Nararamdaman niyo bang may personal na epekto sa inyo ang global affairs? O ay na ba kung maging concerned kayo sa mga balita na nasasagap nyo sa radyo, TV o internet kahit mula pa ito sa ibang mga bansa? Tara, pag-usapan natin yan. Sociology is helpful in how we think about our daily lives. Hindi lang bilang estudyante, kundi bilang isang anak, kapatid, empleyado, Pilipino, taga-probinsya, at kung ano pang mga positionality mo. Ayon sa Amerikanong sociologist na si C. Wright Mills, nalilinang natin ang tinatawag niyang sociological imagination. Ang sociological imagination ang kakayahang makita o ma-imagine na ang private troubles natin ay konektado sa public issues sa ating lipunan. Kapag sinabing private troubles, ito yung mga problemang tayo lang personally ang concerned at naapektuhan. Kasama rin dito ang mga problemang pwedeng tayo lang din ang may kagagawan. Ayon kay Mills, the solution to these private troubles lies in our own capacities and resources. Kapag public issues naman, ito yung mga problemang maraming mga nakakaranas. Umaabot ang mga ito sa national at global levels. Ang solusyon naman sa mga public issues ay hindi na kayang gawin ng iisang tao lang. Kailangan na ng sama-samang effort at pagtutulungan. Magbigay tayo ng example. Let's say, palagi kang late sa school. Baka inuuna mo pang mag-bedrot o mag-doom scroll sa social media imbes na umalis on time para pumasok. O baka nabili ka masyado sa video streaming apps noong nakaraang gabi, kaya napuyat ka at late kang nagising. Ano kaya ito? Private trouble or public issue? Based on the reasons to your lateness, we can consider this more as a private trouble. Kaya, kaya mo itong solusyonan. Pwedeng sa weekend ka na lang manood ng favorite shows mo, o pwede namang mag-alarm ka. Pero paano kung lagi kang late sa klase dahil traffic? Traffic na nga, wala pang safe and accessible public transportation. Ang pagka-late mo ngayon ay connected sa public issues na meron sa lipunan. Public issue yan kasi alam mong hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Importantly, you also know that the solution does not lie in your own milieu. Kahit na gumising ka 3 hours before your class, hindi ka pa rin sure na makakarating ka on time. Hulas at pagod ka pa kahit di pa nagsisimula ang klase. Meron tayong kinakaharap na transportation crisis. In fact, ayon sa TomTom Traffic Index noong 2023, Manila raw ang may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Dagdag pa yan sa kakulangan ng public transport na matagal na nating pinapasan. Ayon sa datos ng Ibon Foundation noong 2023, may shortage na tayo na 2 million daily passenger trips bago pa magpandemya. Ibig sabihin, may 2 milyong biyahe pa sanang kailangan para magawa sa daan pero hindi na ma-achieve dahil kulang ang mga jeep, kulang ang bus, tricycle, tren, at iba pang pampulikong sasakyan. Lumalala pa ito sa paglipas ng mga panahon. Halimbawa, para sa mga jeep, kung pre-COVID-19 pandemic ay may almost 74,000 units ng traditional jeep sa daan, almost 50,000 na lang ang nagpatuloy after the pandemic. Inaasahan pang mababawasan ng mga traditional jeep dulot ng pagkaka-phase out at sa ilalim na din ng modernization program. My colleagues and I have written on this issue at nagbigay rin kami ng kaunting rekomendasyon para sa problemang ito. Lahat ng rekomendasyon namin ay structural o pangmalawahan, which is exactly what a public issue like the transportation crisis calls for. Hindi sapat ang bilang ng mga pampublikong sasakyan sa daan para sa lahat ng mga Pilipinong nagko-commute araw-araw. Noong nagpa-survey ang Social Weather Station, so SWS, noong 2021, among adult Filipinos na hindi work from home ang trabaho,
69% ang nagsabing mas mahirap mag-commute sa work kumpara dati. Hindi lang ito limitado sa Manila ha. Sa mga probinsya, hindi na bago ang paglalahad ng pagkahaba-haba dahil kilometro ang layo ng schools mula sa mga estudyante. Sa Ilocos Norte pa nga lang, may mga bata na kinakailangan maglakad for 30 minutes araw-araw para lang makapasok sa school at hindi nagiging option ng tricycle dahil maski bagong school supplies ay hindi nila afford. So, kahit anong effort mo sa commute, kahit anong aga ng gising mo, malilate ka talaga dahil either kailangan mo mag-commute ng 3 o 4 na beses bago makarating sa school o wala ng jeep o FX at standing na yung bus o jeep na iniwan ng bukas yung pinto, kaya wala nang effect yung aircon sa loob. Kung nag-decide kang maglahad na papasok sa school, haharapin mo naman ang issue ng kawalan ng walkable spaces sa bansa. Ni halos wala kang malakarang sidewalk, hindi ba? Ito mismo ang inuungkat natin sa paggamit ng sociological imagination ngayon. Ang lahat pala ng bagay sa lipunan ay magkakaugnay at maaari sa paraang hindi obvious sa atin. Mabilis ang paglilinaw lang muna. Hindi mutually exclusive ang private troubles at public issues ha. Pwede silang mag-combine. Maaaring may transportation crisis at maaaring napuyat ka rin naman talaga kakanood ng paborito mong TV series. Nonetheless, we need to make the distinction between private troubles and public issues so we are clear about the needed actions to our problems. Ayon kay Mills, ang sociological imagination ay isang katangian ng ating pag-iisip that will help us develop reason in order to achieve lucid summation of what is going on in the world and of what may be happening within ourselves. Kung iugnay natin ito sa transportation crisis sa Pilipinas, we can see na marami itong salik at pinagmumulan labas ng ating bansa. Isang example dyan ay ang presyo ng gas at petrolyo. Kung napakinggan nyo ang balita, makapansin ninyo na madalas na naging dahilan ng oil price hike ay ang digmaan o sigulot sa ibang panig ng mundo. Hindi tayo kasali, pero apektado tayo indirectly. Halimbawa, nababawasan ang kita ng ating mga jeepney drivers kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. Hindi naman automatic na sumasabay rito ang halaga ng pamasahe. Sabi ng presidente ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o PISTON na si Modi Floranda, kalugian ito para sa mga jeepney driver at operator dahil in a 25-day period, mababawasan ng humigit kumulang 2,000 pesos ang kita nila. Ang laking halaga nito para sa ating mga manggagawa. Nakikita natin na ang global affairs ay may epekto sa local issues. Kaya naman, may sense pa bang paghiwalayin ang social issues into global and local? Mapaghihiwalay pa ba natin ang sa atin at kung ano ang labas sa atin? Para sagutin ang mga tanong na yan, i-define muna natin kung ano ibig sabihin ng local at global. Muna tayo sa global. Ayon kay Anthony Giddens, isang sociologist, ang local ay binubuo ng mga face-to-face interaction or interactions between individuals physically co-present. Sa madaling sabi, ang isang bansa at lipunan nito ay matatawag nating local dahil ang mga ito ay physically co-present o magkakasama sa iisang teritoryo. Familiar ba? Last episode kasi, tinalakay natin ang nation bilang imagined community. Review lang muna tayo ng slide. We imagine nation as community, sovereign, at limited. Sa Pilipinas, kahit nasaan man tayo at kahit hindi natin makikita at makilala ang lahat ng 104 million Filipinos na sinabi ni Catriona Gray sa Miss Universe, we can identify with other Filipinos. We identify based on shared language, culture, history, and tradition, among others. May hangganan ang recognition natin kung sino ang Pilipino. Kapag hindi natin kaparehas ng language, culture, history, and tradition, iniisip natin, hindi natin sila kapwa Pinoy. Paano naman kapag global? Simple lang. Ayon sa isang political scientist na si George Modelsky, ang global ay binubuo ng mga local. Sa global, nagiging interconnected ang iba't ibang mga local. Paglilinaw lang ulit, hindi mutually exclusive ang local at global. Pwede silang mag-combine. Kaya sa mga halimbawa natin so far, nakikita nating may local at global dimensions ang ating private troubles at public issues.
Ang hamon ngayon ay ang pagtingin sa mga konsepto ng global at local bilang isang spectrum. This means that global and local are not opposing factors o hindi magkatunggaling factors. Dapat nating kilalanin ang patuloy na ugnayan at pag-iisa ng mga pangyayari sa local level o sa antas ng Filipino nation at global level. Suriin pa natin ang mga koneksyon ng nation and global order. This time, gamit naman ang world systems theory ng sociologist na si Emanuel Wallerstein. Ayon sa world systems theory, ang mundo ay may isang sistema kung saan ang mga bansang mayayaman ay mas lalong yumayaman dahil sa resources at labor ng mga mahihirap na bansa. Ang sistemang ito ay binubuo at pinapatakbo ng tatlong parte: ang core, semi-periphery, at periphery. Isa-isihin natin ang mga ito. Kapag sinabi natin core, ito yung mga mayayaman at mauunlad na bansa, kung saan mas mataas ang sahod at mas advanced ang teknolohiya. Ang example nito ay United Kingdom, Amerika, Japan, at mga bansa sa Europa gaya ng France at Germany. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay dating mga mananakop. Kabaliktaran naman nito ang mga periphery o mga mas mahihirap na bansa. Sa periphery daw, mas mababa ang sahod, hindi pa gaanong ka-high-tech, at kaunti lang ang mga produktong kayang gawin dahil kahit marami silang likas na yaman, wala silang industriya. Kaya nga periphery kasi nasa gilid sila. Nasa laylayan sila. Ang halimbawa ng mga periphery ay karamihan sa mga bansa sa Africa tulad ng Ghana, Kenya, at Democratic Republic of Congo. Mga low-income countries sa South America tulad ng Bolivia, at ilang mga bansa sa Asia gaya ng Pilipinas. Ang mga bansang ito ay mostly previous colonies ng mga core countries. Ang nasa gitna naman ng core at periphery ay tinatawag na semi-periphery, o mga bansang may katangiang ng parehong core at periphery. Mas maunlad sila kaysa sa mga nasa peripheries, pero inferior pa rin sa mga core countries. Now, we have this question. Bakit may mga bansang mas maunlad, mas makapangyarihan, at mas malakas kaysa sa iba? Sabi ni Wallerstein, once we get a difference in the strength of the state machineries, we get the operation of unequal exchange, which is enforced by strong states on weak ones. Himayin natin yan. Kanina, napag-iba-iba natin ang core sa periphery at semi-periphery ayon sa dami ng kanilang state machineries o resources tulad ng pasahod, teknolohiya, at sandatahang lakas. For Wallerstein, ito ang batayan ng unequal exchange na nagagamit ng strong states o core countries para lamangan ang weaker states, which are the peripheries and semi-peripheries. Dahil mas malakas at mas maunlad ang core countries, sila na ngayon ang mas mabigat ang opinion on who, or in this case, which countries get what, when, and how. They allocate resources in a way that is exploitative over those in the peripheries. Mahalagang punto rito yung pagiging former colonizers ng core countries at former colonies ng peripheries. Ayon sa sociologist na si Philip McMichael, naging bansot at fragile ang ekonomiya ng mga bansang sinakop tulad ng Pilipinas dahil ang resources nila natin ay kinuha ng mga mananakop para gamitin sa pagpapaunlad ng kanilang bansa. Hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin ang mga peripheries tulad natin sa pagkakaroon ng vulnerable economies. Kaya nga, ang nangyayari, nagiging dependent tayo sa mga core countries para sa ating kaunlaran. Kahit mayaman tayo sa natural resources, lakas paggawa, lupa at iba pa, wala naman tayong sapat na teknolohiya at industriya para makagawa ng goods and products. Tama pala yung meme ni Rufa May Quinto, ano? Sabi niya, ang policies ng capitalism ay napaka-self-serving para sa first world country, kaya naman naapektuhan ang development ng third world country. Dito, first world country kadalasan ay yung mga mauunlad na bansa na nasa core, ang third world country kadalasan ay yung mga mahihirap na bansa na nasa periphery. Ngayon, alam na natin na dapat tignan at suriin ang global at local bilang spectrum. Kapag itinuring silang hiwalay, hindi natin makikita na sila pala ay interconnected
sa pamamagitan ng power dynamics na kadalasang pabor sa mga core countries. Bilang isang periphery, mahalaga para sa Pilipinas na maungkat ang inequality na ito. Dito natin mababakas kung paanong nagiging dehado at marginalized ang mga Pilipino sa usapin ng ekonomiya, kalikasan, kalusugan at iba pa, which in turn affects our individual lives. Kumbaga, ang global affairs ay public issues at ang mga ito ay maepekto sa ating mga personal troubles. Inihanda ko ang mga sumusunod na halimbawa na nagpapakita kung paano nagiging personal para sa mga Pilipino ang global inequality. Una, para sa usapin ng ekonomiya, tignan natin ang OFW phenomenon. Ang mga OFW ang sinasabi nating mga bagong bayani dahil sa mga remittances o padala nilang pera pabalik sa bansa. Itong mga padala nila ay nakakatulong sa ating ekonomiya at sa panahon ng financial crisis, whether local or global financial crisis. Pero sa kabila ng pagiging bagong bayani, hindi lagi na pag-uusapan ang hamong hinaharap nila. Sa ibang bansa kasi, especially sa mga core countries, ang kalakhan ng mga nakalaang trabaho para sa mga OFWs ay either elementary occupations o 3D jobs. Ang 3D jobs ay dirty, dangerous, and demeaning jobs. Ito yung mga trabahong ayaw kunin ng maraming mga citizens ng mga yamang bansa, kaya ito karaniwan ang available para sa mga OFWs. Mababa ang bargaining power ng Pilipinas kasi nasa periphery tayo. Pwedeng-pwede kasing humindi ang mga core countries sa atin at kumuha ng manggagawa sa ibang peripheries. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala na talagang magagawa ang Pilipinas. At least in the Philippines, some alternative strategies involve engaging with recruitment agencies here and abroad kasi mas may power ang gobyerno sa recruitment agencies. At the level of the individual, double burden pa yan kung nanay kang OFW. Naghihirap ka para kumita sa ibang bansa at mapunan ang pangangailangan ng mga anak mo. Pero kahit nagkatrabaho ka sa malayo, sa'yo pa rin, traditionally, nakaatas ang pagpapalaki sa mga anak mo. Sa pelikulang Anak nga, ang laki ng galit ni Claudine Barreto sa nanay niyang si Vilma Santos, hindi ba? Hindi nalalayo ang economic global order sa environmental issues. Lahat tayo ay nakararanas ng climate crisis. But not all countries experience the crisis the same way. Ramdam natin sa palalang-palala ang weather sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong lumalakas ang mga bagyong humahagupit sa atin. Kaya nga, kapag may bagyo, alam na nating maaantala ang mga kaganapan sa bansa. May suspension of classes, walang biyahe ang mga pier, sarado ang government offices, at iba pa. Aside from the long-term concerns that these class suspensions and office cancellations may bring, grabe rin ang epekto nito in the short term. Kapag bumabagyo, more often than not, bumabaha agad sa mga lugar natin. And syempre, hazardous yun kasi hindi ka sigurado kung malinis yung mga kanal na barado. Maraming mga daga ang nabubuhay sa kanal, kaya kapag may baha ay mataas din ang mga kaso ng leptospirosis. On the other hand, kung hindi tayo binabagyo, inaapoy naman tayo sa init. Sa sobrang init, pati classes ay sinususpend na rin. Imagine, may mga lugar sa Pilipinas na umaabot sa 55 degrees Celsius. At para sa Pag-asa, nasa extreme danger level na yan. Mataas na ang risk of heat strokes. Alarmingly, inaasahan pang mabibreak natin ang record na yan sa mga susunod na taon. Ayon nga sa Secretary General ng United Nations na si Antonio Guterres, wala na raw tayo sa global warming. Nasa global boiling na raw tayo. Kaakibat din ng climate change ang rising sea levels. Ang mga bansang archipelago gaya ng Pilipinas ay nangangambang lumubog. Kung titignan natin yung listahan ng carbon dioxide emissions ng mga bansa noong 2023 mula sa Our World in Data, ang mga bansang tulad ng US at China ang nangunguna sa listahan. 12.99% ng carbon dioxide sa mundo ay nanggagaling sa US. At 31.49% naman ang sa China. As we can see, ang mga bansang ito ay either core or semi-periphery countries na sagana sa resources. Sa paggawa nila ng maraming produkto bilang parte ng kanilang kaunlaran, kailangan nila ng mas maraming pabrika. This oftentimes means more fossil fuels which will produce more carbon dioxide.
Samantala, ang Pilipinas ay may 0.41% na ambag sa pangkalahatang carbon emission sa mundo noong 2023. Pero, tayo pa rin ang pinaka-nasasalanta at naaapektuhan ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Umugong nga ang konsepto ng climate justice in recent decades. Climate justice recognizes that the impacts of climate change are not borne equally or fairly by all peoples and countries. Those least responsible for greenhouse gas emissions are oftentimes disproportionately affected. Nevertheless, makikita rin natin sa report ng utility bidder noong 2023 na Pilipinas daw ang top ocean plastic polluter sa mundo. 36% daw ng kalat sa mga karagatan ay galing sa atin. Kailangan nating makita ang datos na to alongside what we call sachet economy sa bansa. Kapag sinabing sachet economy, ito yung mga tingi-tingi. Gumagamit tayo ng plastic para mag-repack ng mga produkto na ibibenta ng tingi-tingi o paunti-unti. Marami kasi mga Pilipino ang hindi kayang mamili ng bulto dahil sila man ay nabubuhay na isang kahig, isang tuka. Dahil puro tayo tingi, mas lumalaki rin ang ating plastic waste. Ngayon, bumalik tayo sa world systems theory ni Wallerstein. Bilang periphery, we recognize na nanghihina pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas and that most Filipinos could only afford so much para lang makaraos araw-araw. In relation to climate justice, when we discuss the Philippines as a plastic polluter, we also need to discuss the global conditions that keep its economy reliant on tingi-tingi culture. At the level of the individual, isipin pa kaya ng isang manggagawa na bumili ng sustainable at environmentally products kung higit itong mas mahal kaysa sa mga naka-sachet? Speaking of struggling economy, have you ever heard of the phrase, the average Filipino middle class is one sickness away from poverty? Ipinapakita lang ito na ang mahal magkasakit sa Pilipinas. Isa pa, kaunti lamang ang bilang ng healthcare professionals sa bansa. Marami sa mga healthcare professionals natin ay pinipili mga ibang bansa. Karamihan sa mga nurse, for example, ay nababurnout na sa Pilipinas, lalo maliit lang ang sweldo. Kung hindi kulang, ay absolutely wala pa silang hazard pay. Many nurses take their practice to core countries like the US and the UK and in other Asian countries like Singapore, where they will get better pay. Healthcare issue is not only a labor or human resource issue. It also involves material constraints. Isang halimbawa ay ang bakuna noong COVID-19 pandemic. Nahirapan tayong mag-secure ng mga bakuna at kailangan pang makipag-agawan sa mga tira-tira. In fact, nasa pinakahuling bansa tayo sa Southeast Asia na naka-receive ng supply ng bakuna. Hindi pa nga yan sumapat noong una habang yung mga high-income countries at semi-peripheries ay nagkaroon ng chance para mag-decide at mag-pre-order ng mga vaccine brands na gusto nila. Hindi lang ito tungkol sa bakuna at pandemya. Dahil may inekwalidad ng teknolohiya at resources sa pagitan ng core at periphery, may pagkakaiba rin sa kalidad at estado ng healthcare systems nila. Kaya nga may mga taong dumadayo sa ibang bansa para lang makatanggap ng medical care na gusto nila. Ito yung tinatawag nating medical tourism. It goes in two ways. Una, pwedeng mula ka sa periphery at papunta ka sa mga core countries o semi-peripheries na may available na treatment o medical technology na wala sa bansa mo. Hindi kasi lahat ng high-tech procedures ay kayang ibigay ng Pilipinas. Pangalawa, pwedeng galing ka sa mas maunlad or core country o semi-periphery at pupunta ka sa peripheries dahil mas mura ang magpo-hospital dito. Mas mababa kasi ang bayad sa healthcare workers dito. Pero kahit ganon, hindi pa rin afford ng maraming Pilipino ang magpagamot. At the level of the individual, marami sa atin ang mas pinipiling tiisin ang sakit kaysa pumunta sa doktor. So far, natalakay na natin kung paano konektado ang ating private troubles at ang public issues sa level ng bansa at sa level ng mundo. Kaya hindi ka OA kapag sinasabi mong affected ka sa bawat issue sa mundo. And always, affected ka naman talaga. At hindi ka nag-iisa, danas ito ng bawat Pilipino in one way or another. Mag-iwan ako sa inyo ng isang paanyaya at isang hamon. Paano mo gagamitin ang sociological imagination para mahikayat ang bawat isa na magbuklod-buklod at tumikha ng collective solutions
para sa ating public issues. Salamat sa pakikinig. Agyaman ako unay. Salamat din kay John Magnifico at Lo Wabe na katuwang ko sa pagbuo ng episode na ito. Muli, ako si Athena Shireen or Ash Presto at magkita-kita tayo sa susunod na episode.